bagong vote counting machine na gagamitin sa eleksyon sa susunod na taon. Malabo naman daw na ma-extend pa ang deadline sa pagpaparehistro. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ipinakita ng COMELEC sa iba't ibang stakeholders kung paano gagana ang mga bagong automated counting machines na gagamitin sa midterm elections. Isa sa mga sumubok ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Bukod sa pag-shade, sinulatan niya rin ang balota. Our marked ballots is still counted by the machine. Yes, sir. As long as you don't mark yung security features niya, like the QR code. Now, suppose, a lot of voters will be marking their ballots for purposes of vote buying. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia, wala nga sa feature ng bagong makina na mare-reject kaagad ang isang balota na may sulat o malalagyan ng ibang marka. Kaya pinag-aaralan daw nila kung paanong masisigurong hindi ito masusulatan ng mga botante. Isasama raw nila ito sa ilalabas na guidelines para sa electoral board members. Hanggang August 31 na lamang ang Register Anywhere program ng COMELEC. Ibig sabihin, balik ulit sa COMELEC offices ang pagpaparehistro. Yun nga lang, mula sa 5.3 million na mga botanteng dini-activate ng ahensya matapos hindi makaboto sa dalawang magkasunod na halalan, wala pang 100,000 ang nagpapa-reactivate o nagpaparehistro uli. Malabo na raw na ma-extend pa ang deadline ng voter registration na magtatapos hanggang September 30. Napakahabang panahon na po yan. And therefore, kakapusan niyo po ang COMELEC sa aming timelines kasi kinakailangan po ma-finalize namin ang list of voters para ma-finalize din yung mismo mga presintong ika-cluster, yung mga presinto na i-create. Kasabay nito, patuloy din ang evaluation ng COMELEC sa accreditation ng mga party list bago ang filing ng Certificate of Candidacy sa unang linggo ng Oktubre. Mula sa halos 200 nag-apply, nasa 30 pa lamang daw ang naaprubahan. Bago matapos ang buwan ng Agosto, nakatakdang ilabas ng COMELEC ang listahan ng mga party list groups na makakasama sa 2025 elections. Ang problema, marami daw sa mga nag-a-apply ngayon kung hindi kulang-kulang ang dokumento, hindi naman daw malinaw yung advokasya o kinakatawan. Isa sa mga na-dismiss ang aplikasyon ay ang Health Workers Party List na nagprotesta sa labas ng tanggapan ng COMELEC. Naghain sila ng motion for reconsideration para iapila ang desisyon. Disappointed kami dahil alam namin na compliant kami sa lahat ng requirement. Ang mga nominees ay doktor, nurse, ang mga members ay allied health professional. So talagang health workers na nakakaranas ng mga kahirapan sa ospital. 10 nominees na lamang ang papayagan kada party list para maiwasan daw ang mga biglang pag-atras ng mga nominado at pagpasa ng bagong listahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.